Hi, welcome back sa ating bagong lesson ngayon. Ito ay continuation pa rin ng ating lesson for Newton's Law of Motion. Nasa application pa rin tayo ng second law of motion. Dito sa video lesson na ito, aking ipaliliwanag sa inyo yung mga concepts dito, mga principles dito, sa paraang alam kong mas maiintindihan nyo ako. Okay, anyway, wala ito sa inyong module, pero ito ay napaka-importanting topic, no, na kailangan dapat magkaroon kayo ng foundation dito for you to survive yung inyong physics pag mag-college na kayo. So let's go. So meron tayong dalawang klase pala ng forces, no, sa second law of motion. Ang una is yung equilibrium force at saka pangalawa is yung non-equilibrium force. Ngayon, pag sinabi natin equilibrium force, yung object natin ay hindi siya nagkakaroon ng acceleration. Ibig sabihin, zero acceleration tayo pag ang object natin ay naka-equilibrium force siya. Ibig sabihin yan, balance yung force, kaya hindi siya mag-move. Since acceleration is zero, lahat din ng kanyang components from x component at saka y component ay zero pa rin yung ating acceleration. Ibig sabihin yan, ang a sub x natin is zero, ang a sub y natin is also zero. And from that, yung summation ng ating force sa x component ay given by equation of ito pa rin yung ating general equation sa second law, since nasa second law pa rin tayo, ito pa rin yung ating basis. So for summation of force sa x component natin, pwede natin siyang isulat na summation of f sub x times a sub y. And sa ating y component naman, summation of f sub y is equals to m times a sub y. This one is x pala, sorry. So this is x. Okay, since sabi natin dito na ang equilibrium force ay hindi nagkakaroon ng acceleration, and we can also say na itong mga equations na nandito ay magiging summation of force in x component is 0. Pag sinubukan natin ito i-substitute dyan, and same dito sa ating y acceleration, y component ng ating acceleration, ang summation of force natin sa y component natin ay 0 pa rin. Ngayon, itong equation na ito ay simple lang, no? Pag titignan natin, simple lang siya. Pero parang ito yung magiging basis natin ngayon. Sa ating equilibrium force, ang summation of force natin dyan is expected ay 0. Ibig sabihin, equal forces lahat ang mag-a-act sa isang object na nasa equilibrium applications. Ulitin ko, ibig sabihin yan, equal forces lahat ng nag-a-act na force sa ating object na nasa equilibrium. Okay? Having said that, pwede natin sabihin na ito ang ating equation 1 for x component at ito na rin yung ating equation number 2 sa ating y component. So, tandaan natin palagi na equilibrium ay hindi nagkakaroon ng acceleration and yung kanyang force is equals to 0. Ngayon, i-relate natin yan sa isang example dito na provide natin para mas lalo natin maintindihan yung equilibrium application ng ating second law. So example, a traction device used with a foot injury. So nakikita nyo dyan sa picture natin, yan yung traction device. The weight of the 2.2 kilograms object creates a tension in the rope that passes around the pulleys, and therefore tension force T1 and T sub 2 are applied to the pulley on the foot. Ignoring the weight of the foot, find the magnitude of force. Anyway, sa mga hindi pa naiintindihan kung ano yung tension, ang tension is force yan siya na makikita natin sa isang string. Kung tali yung pinag-uusapan natin, ang force or specific force na tawag doon ay tension force. Anyway, assignment nyo yan. I am assuming na research nyo lahat about types of forces. So, nandyan lahat yan. So, since nakikita naman natin na string ito, kaya ang pinaka-appropriate na word na gagamitin natin para ma-describe natin yung force is tension. Tension force. Okay. Now, ang given natin dito is meron tayong 2.2 kilograms ng mass, which is ito. And meron tayong 35 degrees angle, which is nakikita naman natin dito sa ating diagram or picture. Ngayon, ang question dito ay ano yung ating force
yung force dito na ini-exert ng ating itong foot na ito na nandito. Considering na meron tayo mga tensions na nandito. Ngayon, para ma-solve natin yan, babalikan natin kanina yung concept dito ng ating equilibrium definition na ang acceleration is 0 at ang summation ng force natin is 0. Ibig sabihin ay balance ang ating box na nandito, hindi yan siya nag-accelerate. So balance. Ibig sabihin ang mga forces na nandito or yung tensions na nandito ay equals. Kaya supported niya yung paa dito na nakastretch lang siya and at the same time hindi nagmo-move ito. Kasi the moment na mag-move ito, magkakaroon ngayon ng epekto dito sa sa paa. So yan yung pinaka-concrete na parang example na pwede natin may associate doon sa equilibrium application ng ating force. Okay, now how to solve yung force natin, yung dito. So unang-una natin gagawin dyan, i-treat natin. Remember that force is a vector and acceleration is also vector kasi meron silang direction. So in this case, pwede tayong gumawa ng ating free body diagram. Since available naman ang picture natin, gagamitin ko muna ito. Mamimili tayo dito ng x component at saka y component. In this case, pwede natin i-assume na ito yung ating x component. Ito. Okay? Yan yung x component natin. And yung part na nandito is ito naman yung ating y component. So, pwede natin ilagay dito, this is x, and this is y component. Ibig sabihin yan, pag ilalagay natin yan siya as free body diagram, so imagine nyo na lang na nakatilt yung ating coordinate system. Pero dito, ilalagay natin siya ng maayos. Ayan. Okay? So, ito yung ating force. Ayan. And ito yung ating tension 1. Ito naman yung ating tension 2. Okay? Ito yung ating tension 2. Ito yung angle na 35 degrees. Ito rin yung angle na 35 degrees. Okay? Now, dito, so parang meron siyang kwan dito. Meron siyang isa pang mass dito which is 2.2 kilograms. But never mind muna ito. Huwag muna nating pansinin yan. Dito lang muna tayo magpo-focus. So, ang susunod natin na gagawin dyan ay i-isolate natin ito at i-analyze natin siya, i-resolve natin siya by component. So, by component tayo. Meron tayong tension 1 at saka meron tayong tension 2. Ngayon, remember na ang given lang natin ay mass at saka yung angle lang ang nandyan. O gagawin natin, resolve. Resolve muna natin. Resolve, tension 1 muna tayo. Pwede tayong mauna sa tension 1. Ngayon, since mauuna tayo sa tension 1, kukunin muna natin yung part na ito. Ayan, sa tension 1 natin. I-isolate natin yan. So, ilalagay natin siya dito. So, magiging ganito yung ating diagram niyan. Ito yung ating tension 1. Okay? And meron tayong angle dito na 35 degrees. So, ito yung x natin, ito yung ating y. Ngayon, i-resolve natin siya by component. Ibig sabihin, kukunin natin ang x at saka y component nito. So, for tension 1, meron tayong t sub 1x dito and meron din tayong t sub 1 y dito. So, alam na natin kung paano i-treat ito in terms of getting yung ating x component, no? A-applyan lang natin siya yung ginawa natin sa component method ng vector natin. A-applyan lang natin ng trigonometric function. So for this, solve for, pwede natin sabihin, no, or pwede nating ilagay dito na for tension 1 para mas kuan natin. For tension 1 is t sub 1 or t sub 1x should I say. T sub 1x is equals to tension 1 at ito ay cosine of 35 degrees. So since i-highlight muna natin yung ating equation for tension 1. Ayan. Sa x component. So for t sub 1y, this is equals to
T sub 1y is equals to T1 sine of 35 degrees. So i-highlight natin yan. Yan naman yung ating equation para sa tension y component. Ayan. So nakuha na natin yung ating component dito sa ating tension dito, tension 1 natin. Ang isusunod naman natin dyan ay yung tension naman sa ating T sub 2. Yan naman yung i-isolate natin ngayon. Solve for T sub 1, T sub 2, X na tayo ngayon. Gagayahin lang natin yung diagram dyan. So dito yung tension natin. Tension 2 natin is dito, at dito yung angle natin which is 35 degrees. So kung babalikan natin yan, itong diagram na ito lang yung kinuha natin, ito yung in-isolate natin. Okay? So similar process pa rin. Dito is meron tayong T sub 2x dito since this is x, at ito naman is y natin, so meron tayong T sub 2y dito. Now to solve for T sub 2x, this is T sub 2x is equals to T sub 2 cosine of 35 degrees. And to solve for T sub 2y, T sub 2y is equals to T sub 2 sine of 35 degrees. So ang equation natin ngayon ay almost kompleto na. Ito na siya. Ayan, for y component ng tension 2 natin. And sa ating y component or x component ng ating T sub 1 ay nandito, meron available, and meron na rin tayong T sub y component, T sub 1y component ng ating tension 1. So meron na tayong nagawang equation. Okay? So ang isusunod natin diyan ay isosolve natin yung summation ng force natin. So solve for the net force in y component. Ayan. Y component muna ang isosolve natin. It's because kung napapansin nyo yung ating diagram dito, medyo wala masyado tayong ite-take care dito sa y natin. Wala masyadong value na involved dito sa y natin. Kaya sa y muna tayo mag-uumpisa, and then x component naman isusunod natin, or vice versa. Nasa sa inyo yan kung saan kayo mas komportable. But for me, iuna ko muna yung mga hindi wala masyado akong iniisip na variables, para doon mamaya tayo maka-focus ngayon sa medyo may pagka-complicated konti na component. So sa y tayo ngayon, since y natin, sabi natin dito sa definition natin, summation of f sub y is equals to 0. So kukunin natin yan dito. Summation of f sub y is equals to 0, and this is equals to summation of f sub y. Sa f sub y natin, lahat ng forces na involved sa ating y component ay ilalagay natin dito. So this is equals to ang force na involved sa y component natin, kung napapansin nyo, ay yung dito, no? Yung dito sa diagram na ito, yung y component natin dito is meron tayong T sub y. Ayan. And dito naman sa pangalawang tension natin is meron tayong T sub 2y. Okay? So kukunin muna natin ito, ang T sub y natin dyan, T sub 1y natin dyan is equals to T1 sine 35 degrees. So ang gagawin lang natin dito is yung T sub 1y natin, tapos ang ating T sub 2y, since ang T sub 1y natin ay papunta sa taas, so positive yan. Ngayon ang T sub 2y naman natin ay pababa, so probably this is negative. Kaya ilalagay natin dito is negative T sub 2y. So this is equals to 0. So summation of e sub y is equals to, ang T sub y natin, babalikan natin doon, is equals to T1 sine 35. So this is equals to T1 sine of 35 degrees minus ang T sub 2 natin is ito,
T sub 2 sine 35. So T sub 2 sine 35 degrees equals 0. So pag kukunin natin yan, this is T sub 1 sine of 35 degrees minus T sub 2 sine 35 degrees. Remember na ang tension natin dito, ang tension natin is equals tension or yung big letter T natin. Tension is equals to mass times acceleration due to gravity, and mass is available at yung acceleration due to gravity natin is constant yan, which is 9.8 meters per second squared. Ang mass natin is 2.2 kilograms. So ang unit nito, kung mapapansin nyo, pag i-multiply natin yan, kilograms times meters per second squared, ay newton pa rin ang lalabas. That is why tension is equals to force. Ayan. And force is equals to weight. Ayan. So, ilalagay natin ngayon dito is mass times acceleration due to gravity, sine of 35 degrees. Then, dito naman is mass times acceleration due to gravity times sine 35 degrees. Same mass tayo, 2.2 times kilogram pala yan, times 9.8 meters per second squared, yung value nitong G natin. Tapos multiply natin sa sine of 35 degrees minus, same pa rin dyan, this is 2.2 kilograms times 9.8 meters per second squared times, lagyan na natin dito, sine 35 degrees. So kung napapansin nyo, kung pipindutin nyo yan sa calculator, ang lalabas dyan is 0. And in this case, summation of force natin in y component is 0. Okay? So okay na, solve na tayo sa y component. Wala na tayong problema dyan. Let's go to x component. Solve for summation of force in x component. In x component. Ayan. Summation of force in x component is given by summation of force x is equals to 0, and summation of force is of sub x is equals to, babalik tayo doon, ito, analyze natin yan. Lahat ng x component ng force ay i-combine natin yan lahat. Sige. So unang-una is ito, meron tayong t sub 1x dito. So ilalagay natin dito t sub 1x. Ang t sub 1x natin obviously ay positive kasi papunta siya dito. And how about yung ating t sub 2x? Ang t sub 2x natin is still positive pa rin kasi papunta to the right. So ilagay natin dito plus t sub 2x. And then babalikan natin ito, kung napapansin nyo, meron pa tayong isang force pa. Kasi sabi nga natin dito, tension is equals to force. So, ibig sabihin, consider pa rin ito siya as tension. But in a form of, kung na rin ito siya, F symbol na siya or force na siya, actual force na talaga siya ng paa. So, nasa X component pa rin siya, but in this case, kung napapansin nyo, ay nasa negative. Nasa negative part siya ng ating coordinate system. So, this is, ilalagay natin dito, minus F equals 0. So, this is equals to, lagay natin lahat. Ang t sub ix natin is t sub 1 cosine of 35 degrees plus ang t sub 2x natin is t sub 2 cosine of 35 degrees, and yung force natin is unknown yan. Yan yung hinahanap natin, equals 0. So this is, pag ilipat natin yan dito, magiging ganito na yung equation natin. T1 cosine of 35 degrees plus t sub 2 cosine of 35 degrees equals F. So F is equals to T1 cosine of 35 degrees plus t sub 2 cosine of 35 degrees. So this is equals to, remember that T1 is equals to T2 doon sa dito sa ating equation dito.
Since nag-0 sila, ibig sabihin pareho lang sila ng value. So pwede nating assume na ang T1 at saka T2 ay equals lang. Ngayon, itong cosine 35 dito, i-treat natin siya as unit. No? Parang 3.5, parang ganyan, meters per second. I-treat lang natin siya as unit yan. So T1 plus T2 is equals to 2T. And then, ikopya natin yung term dito na pareho. So this is cosine of 35 degrees. And this is F. So ito na ngayon yung ating equation para ma-solve natin yung force. Ang susunod na gagawin natin dyan ay isa-substitute natin lahat ng available value dito sa equation na ito para ma-solve natin yung ating force. So remember na itong T na ito is equals to mass times acceleration due to gravity. So this is equals to 2 times 2.2, or pwede natin i-detail muna dito para mas madali nating maintindihan. F is equals to 2 times mass times G times cosine of 35 degrees. So this is equals to 2 times ang mass natin, yung given natin dito is yan. So this is 2.2 kilograms. Ang G natin is constant yan, 9.8 meters per second squared, and multiplied to cosine of 35 degrees. So the answer is equals to cosine 2 times 2.2 kilograms times 9.8 times cosine of 35 degrees is equals to 35 newtons. So ang force natin ngayon is 35 newtons. So ito na ngayon yung sagot natin. So paano pindutin sa calculator ito? Pwede yung itong part na ito ay pwede natin pindutin siya na ganito. Ilagay muna natin dyan. I-double nyo lang yung parenthesis natin. Tapos 2. Then close. Then parenthesis ulit. 2.2. Tapos close ulit. Tapos 9.8. Ayan. Tapos close ulit. And then i-close ninyo. Tapos pindutin nyo na kagad yung cosine. Tapos pindutin ng 35. And then equals. So lalabas na itong value na yan. So ang sagot dito, ang sagot natin dito sa problem na ito is 35 newtons. So kung babalikan natin yung proseso, kung babalikan natin dito, ang una natin ginawa, i-detail, medyo hahaba lang yung video natin, pero gusto kong maintindihan nyo ito kasi napaka-importanting topic ito na dapat nyong maintindihan bago kayo mag-college. So ang ginawa natin dito, pag meron tayong problem, unang-una natin gagawin ay identify natin, mag-decide tayo kung saan ang X component at saan ang Y component natin. Walang problema kung naka-tilt yan or anuman ang orientation yan as long as ma-draw natin at ma-identify natin kung saan banda yung X component at saan banda yung Y component. So magdo-draw muna tayo ng coordinate system dyan. Then after that, gagawa tayo ng free-body diagram. So dyan sa free-body diagram natin, dyan na natin naayusin. Kung naka-tilt man yung ating ating coordinate system doon, pwede natin ayusin dito. Or ako, pag in my case, minsan hindi ko na inaayos. Kung nakatilt siya doon, nakatilt din ang gagawin ko dito para hindi ako malilito. But it depends upon you kung ano yung gusto nyong approach na gagawin dyan. But for me, personal choice is kung nakatilt man siya dyan, nakatilt pa rin ang pagdadraw ko dito ng Cartesian plane niya. Pero nandoon pa rin yung X and Y component para mas madali ko siyang makikita. Yung pinakita ko sa inyo dito is inayos ko lang, but you can also, pwede nyo pa rin sundin yan, yung ganito na orientation ng ating coordinate system. So pag nakagawa na kayo ng inyong free body diagram, i-identify nyo yung mga variable, i-label nyo yung mga variable, and after that, isolate individual tension. Kung nasa equilibrium tayo, bawat tension dyan ay meron siyang X and Y component. So, i-isolate nyo yan, i-resolve nyo siya into X and Y component. After nyo ma-resolve, kukunin nyo yung summation or yung net force ng each component. X component, then after that is Y component. So, pagsasama-samahin nyo lahat ng na-resolve nyo na forces or tensions sa X component, pati na rin sa Y component. Take care of this one kasi baka makalimutan nyo. Ito yung kadalasan na nagkakaroon ng error dito.
Please be aware kung anong appropriate na symbol dyan or sign dyan na makikita natin or malalaman natin kaagad base dito sa orientation ng ating diagram nung pag nire-resolve na natin yung ating tension by component. So, kaya importante masyado yung ating diagram dyan. So, kasi dyan yung makikita, dyan yung malalaman lahat. Okay? So siguro yan lang yung ating problem. So for equilibrium force, ito lang yung process. Pwede nyo ulit-ulitin yung video, pwede nyo i-copya ito. Medyo humaba yung video natin because importante ito na ma-absorb nyo ng maayos. So hanggang dito lang yung ating lesson for equilibrium, and we will go to non-equilibrium sa susunod na video natin. Again, this is Mads, and see you in the next video.